Hello mga ka-CC. Thank you again for tuning into your favorite channel. Of course, it's CC Vlog and Reviews. At ano nga ba ang ating video for today, mga ka-CC? Ito ay ang long-term review ng ating Cherry Mobile Aqua S9. There. So, bakit nga ba? Baka tatanong kayo, bakit tayo may long-term review? Kasi nga mga ka-CC, ngayon na mapapansin ko kahit medyo matagal nang nailabas sa market ito, marami pa rin yung mga nag inquire about this, okay pa din ang sales niya, at maraming mga nagtatanong ng mga features niya. So, gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko while using this phone for quite some time. So, syempre gusto ko rin i-clarify yung mga any issue na mga itatanong ninyo. So, we will include that on this video. So far mga kasisi, daily ko actually ginagamit to. Sobrang dalas. Most especially doon sa gaming. Kasi gusto ko talagang talagang ma-check talaga yung feature na yon. So, since nga mahilig din ako sa gaming. And, napansin ko, no, I'm thinking maybe because yung mga succeeding phones ko is medyo mas nasa higher price range. Napansin ko, yung mga frame drops and mga lags nitong Cherry Mobile Aqua S9. Pero considering the price nga niya na 3,999, parang syempre lagi ko i-consider yun eh. Lagi yung part ng pagbili mo. Hindi lang dahil binili mo yung phone, no? Consider it from the price versus its performance. So, yung mga frame drops and mga lags na yun, for me, it's still very much acceptable. Kasi nagagawa pa rin niya yung mga expected sa kanya. Say, for example, yung gaming nga niya na ginagamit ko for Mobile Legends everyday. Okay pa rin siya. So, masaya pa rin naman ako every time na gagawin ko siya. Though, meron nga talaga ako na-experience sa mga frame drops at saka mga lags while playing the game. Pero minimal lang siya ha, hindi yung parang overall gaming mo ay nasira na. Hindi naman ganon. So, okay pa din siya. So, magiging successful pa rin naman at masaya pa rin naman yung magiging experience mo. In terms of battery niya, malakas pa rin siya. So, okay pa din. Matagalan pa rin yung aking paggamit. So, masasabi ko na it is still worth it. So, in terms of videos and photos, ganun pa rin mga kasisi ang masasabi ko. Kailangan, pagka magtitake ka ng mga ganun, mga photos and videos, ay sa well-lit area. So, wag sa mga madidilim kasi pag hindi masyadong maganda ang lighting mo, talaga na magiging flat or washed out yung quality ng photos and videos. So, i-address ko lang ulit kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin doon na include ko na siya sa mga videos ko before about sa SIM tray nga daw niya na hindi madaling i-open. At paano nga daw ba ito i-open? Ano? Minsan akala ng mga tao sira siya. So, ang gagawin lang talaga is make sure na diretso siya. And also, nasa gitna talaga siya. So, kung medyo manipis kasi yung free na ejector pin ng Aqua S9. So, pwede kayong gumamit ng iba na medyo mas makapal. And make sure na diretso lang siya. At itry nyo siya. So, let's see ha. Yan. Diretso. Ayan. So, okay naman siya. Hindi naman ako nagkaroon ng any difficulty na buksan yung SIM tray niya. Yan, okay naman siya for me. Yun nga lang talaga, huwag nyo siyang subukan ng subukan. Dahil nga hindi naman talaga siya meant na gawin yun. So, kung mas makapal, mas maganda. Minsan yung mga hikaw, mas makapal pa doon sa free. So, yun ang gamitin ninyo. Ayun o. So, again, mga kasisi, ang masasabi ko, the best solution for me is gumamit kayo ng mas makapal na ejector pin. Kung nagiging issue nyo ay yung pag-open, it seems like yung ejector pin na kasama nung Aqua S9 is medyo may kanipisan. So, gumamit kayo ng medyo makapal. Hindi ako nagkakaroon ng problema. No matter how many times I try to open it, hindi
ako nagkakaroon ng problema. So, ganyan. Ito yung medyo makapal. Hindi ito yung kanya. So, I use a different one na medyo makapal and hindi ako nagkakaroon ng problema. So, in terms of interface, okay pa rin siya. Wala siyang bloatware, kaya na-appreciate ko yon sa kanya. And yung theme, yung pinaka-basic lang niya na theme before is, for me, talagang basic siya sa paningin. Hindi ko siya ganoon kagusto, kaya nag-install ako ng iba. Kaya basta gustuhan ko siya. So, yung initially, medyo mas may kaliitan yung mga icons niya. So, ngayon, medyo lumaki siya dahil gumamit nga ako ng ibang theme. So, ayan, okay siya sa akin. Mas pleasing siya sa mata ngayon. May mga nagtatanong din about doon sa smart wake niya. It seems like, oo, medyo hindi ganoon ka-responsive yung kanyang smart wake. So, I tried it. May times na gumagana siya, may times na hindi siya gumagana. Pero for me, hindi siya bothersome. Kasi hindi naman talaga ako gumagamit ng smart wake. Never. Since I started using phone, parang hindi ako gumamit ng feature na yon. And, you might want to ask, say for example, a customer service na kung saan man nyo binili yan, or sa service center, if they can do something about it. Kasi it might be an issue with the software or hardware na, well, hindi natin alam. So, meron din ako nakitang comment na nasira yung phone within a couple of days. So, kung kayo ay nag-hesitate because of those feedback or videos na pinost ng mga tao about that, well, fear not. Kasi mga kasisi, ngayon ay pinagmamalaki ng Cherry Mobile ang kanilang 128 days replacement warranty. Yes, you heard me right? 128 days. So, as long as pag binili mo ito sa store and they gave you that warranty, yun dapat. And also, pasado siya doon sa lahat ng qualifications for any replacement, pwede nyong ipapalit yung phone ninyo. So, can you imagine that ganoon sila ka-confident sa quality nung kanilang cellphone? Proudly Filipino talaga to. Ganun talaga. So, 128 days. Push natin yan, warranty, papalitan namin yan kung nasira. So, ganun sila ka-confident. So, idagdag ko rin lang, yung heat na nararamdaman ko sa kanya while playing is for me yung normal heat lang ng mga cellphone na talagang nararamdaman while playing. Hindi siya nag-overheat kahit gano'n siya katagal gamitin. At gusto ko lang ding i-add yung isa sa hindi ko nagustuhan dito. Kasi, pagka yung nag-game ka, yung speakers niya dito, kasi ibang mga phone, pag natakpan mo, may naririnig ka pa rin. Pero siya, pagka halimbawa nag-game ka, and then natakpan siya ng, ito yung speaker, no? Tapos natakpan ka, nakaganyan ka. Parang feeling mo, wala ka parang feeling mo ang silent, wala ka na talagang naririnig. So, even if ilagay ko siya dito, sa may left side ko, ganyan, syempre hindi mo pa rin mapapansin ganyan, talagang humihina yung sound niya. So, baka mas okay na gumamit ka na lang ng headset. Or Bluetooth speakers, yan, ganyan, kung gusto mo mag-game, para may sound at hindi ma-interrupt yung sound experience mo. Pero kasi ang dali talaga niyang matakpan at nawawala talaga yung sound every time pag natakpan mo siya. Kaya yan, mga kasisi, overall, for me, worth it pa rin talaga ang Aqua S9. Hindi kayo matatalo kasi imagine sa price na 3,999. Tapos, ganun naman yung performance niya, 'di ba? Magkagamit nyo talaga siya sa maraming mga bagay. Hindi ka talaga talo dito. So, starting sa outside, doon sa performance, even doon sa price, and yung warranty. So, parang end-to-end yung titingnan mo dyan. Hindi ka naman matatalo. At magiging worth it yung 3,999 mo. So, yan mga kasisi ang aking long-term review ng Aqua S9. And if you like this video, please don't forget to hit the like and the subscribe button below. At kung meron pa kayong any comments or anything, any question na gusto nyong malaman about this phone, yan, I'll be more than happy to answer those questions. Mag-leave lang kayo ng comments sa baba. Okay mga sisi, I'll see you again soon. Thank you so much. Bye-bye!